Paano nga ba nangyari na ang bilyong-bilyong pisong pondo para sa kalusugan ng bawat Pilipino ay bigla na lang nailipat? Sa pagsusuring ito, susundan natin ang pera. Halos 90 bilyong piso. Ulitin ko ha, 90 bilyong piso. Isang halaga na napakahirap isipin pero yan mismo ang sentro ng buong kwentong ito. So yan yung dalawang malaking tanong na kailangan nating masagot. Una, saan dinala ang pera? At pangalawa, at marahil pinakaimportante, legal ba ang ginawang paglipat? Tara, alamin natin. O sige, simulan na natin. Para masundan natin ang daloy ng pera, kailangan muna nating maintindihan ano ba talaga ang PhilHealth at bakit ganun na lang kahalaga ang pondo na pinag-uusapan natin. Alam nyo, ang pinakamadaling paraan para isipin to ay yung PhilHealth para yung National Savings Account natin para sa mga health emergencies. Bawat sahod natin may maliit na bahagi na napupunta dyan. Yan dapat yung aasahan nating sasalo sa atin kapag tayo o ang pamilya natin ay nagkasakit. Kaya naman, bawat pisong nawawala dyan ay direktang banta sa kalusugan ng bawat Pilipino. At tingnan nyo kung gaano kabilis nangyari ang lahat. Nagsimula noong April 24, may utos na sa PhilHealth na ilipat yung pondo. Pagdating ng May 10, wala pang isang buwan, boom! 20 billion peso na agad ang nalipat. Tapos sunod-sunod na, 10 billion sa Agosto, tapos 30 billion pa sa Oktubre. Buti na lang, bago matapos ang lahat, napigilan ng Korte Suprema yung huling halos 30 billion. Pero yung bilis ng paggalaw ng pera, nagdulot yan ng mas maraming tanong. Paano nila nagawa yun? Ano ang legal na basehan para dito? Okay, so ngayon, subukan nating hanapin yung paper trail. Kasi dapat may legal na basehan yan, di ba? At meron nga, isang probisyon sa batas na ginamit para bigyang katwiran ang buong paglipat na ito. Ito yung susi sa lahat, ang On-Programmed Appropriations. Ano ba to? Well, isipin nyo para siyang extra budget na naka-standby lang. Hindi ito pwedeng basta-basta gastusin. Kailangan muna may mag-certify na may sobrang pera ang gobyerno. At dito mismo, nagumpisa ang buong kontrobersya. At tingnan nyo to, grabe yung paglubo. Mula sa original na proposal ng Pangulo na 281.9 billion pesos, nung naging batas na, sumabog ito sa 731.4 billion pesos. Halos kalahating trilyong pesos yung itinaas. Dahil dito, nagkaroon ng malaking presyo ng gobyerno na maghanap ng sobrang pera para mapunduhan yung dambuhalang increase na yan. Ayon sa mga kritiko, may teorya sila kung paano ito nangyari. Tinatawag nila itong Congressional Cover Theory. Step 1, yung ehekutibo daw ang nagdraft ng budget na may probisyon para makuha yung pondo. Step 2, ipinasa ito ng mga kaalyado sa Kongreso. Step 3, nilagdaan ng Pangulo. At Step 4, yung Pangulo rin daw ang nag-utos sa Finance Secretary na ipatupad yung mismong probisyon na sila rin ang nagsimula. Parang paikot, di ba? So kung may utos, ang natural na tanong, sino ba talaga ang nag-utos at sino ang dapat managot? Dito na pumapasok yung usapin ng accountability. Malinaw na yung pirma sa direktiba ay kay Secretary Ralph Recto. Pero, isipin natin, sa ilalim ng sistema natin, ang isang cabinet secretary ba ay kumikilos ng mag-isa? Lalo na kung ganito kalaki ang halagang pinag-uusapan? Dito ngayon papasok ang isang napaka-importanteng legal na doktrina, ang Qualified Political Agency. Medyo technical pakinggan pero ang ibig sabihin lang yan, sa batas ang aksyon ng isang kalihim ay itinuturing na aksyon na rin ng Pangulo, maliban na lamang kung hayagang itong babawiin ng Pangulo. So yung utos ni Recto, maaaring ituring na utos na galing mismo sa pinakamataas na antas ng gobyerno. Siyempre, wala namang memo na direktang nagsasabi na kunin ang pera ng PhilHealth. Pero ayon sa mga kritiko, kung pagtatagpi-tagpiin mo yung mga pangyayari, yung laging agenda sa meeting, yung pag-certify ng budget as urgent, yung kung saan ginamit yung pondo, at pati yung pagbibitiw ng ilang opisyal, parang may iisang direksyon ng lahat. Parang may coordinated strategy mula sa itaas. So gaya ng inaasahan, umabot ang issue sa Korte Suprema. At dito, nagharap na ang magkabilang panig para ilatag ang kanilang mga legal na argumento. Sige, himayin natin. Sa isang banda, sabi ng mga petitioner, illegal yung probisyon. Isa raw tong rider o isiningit lang. At ang mas malala, inaagaw daw nito yung pondo na para lang dapat sa universal healthcare. Sa kabilang banda naman, ang sagot ng gobyerno, hindi raw ito reserve funds na bawal galawin. Ito raw ay fund balance o sobrang pondo na legal nilang pwedeng gamitin para sa ibang pangangailangan ng bansa. Yan yung dalawang magkasalungat na pananaw na kailangan timbangin ng Korte Suprema.
At sa huli, naglabas na ng desisyon ng korte. Pero ang hatol na ito ay hindi lang tungkol sa legalidad. Ito ay tungkol din sa epekto nito sa buhay ng bawat ordinaryong Pilipino. Ayan, 42.7%. Ano kayang ibig sabihin ng numerong ito at bakit ito napaka-importante sa naging desisyon ng korte? Ito pala yon. Halos kalahati ng lahat ng gastusin sa ospital at gamot ay direktang kinukuha sa bulsa ng mga pamilyang Pilipino. Ito yung bigat na dapat sana'y pinapagaan ng isang matatag na PhilHealth. Ito yung realidad na binigyang diin ng korte sa kanilang desisyon. At ito ang naging puso ng desisyon ng Korte Suprema. Isang napakalinaw na paalala, ang kalusugan ay isang karapatan, hindi isang produkto o pribilehyo. At ang pondong nagproprotekta sa karapatang ito ay dapat manatiling sagrado at hindi ginagalaw. Sa napigilan ng Korte Suprema ang paglipat, isang malaking panalo para sa taong bayan. Pero ang tanong ay nananatili. Ano ang kailangang gawin para hindi na maulit ang ganitong klaseng pangyayari? Ang sagot sa tanong na yan, isang hamon para sa ating lahat.